A blessed morning, everyone. We are about to start our worship service. To avoid any distraction, please put your phone or gadget to silent mode and keep it inside your bag during the whole duration of the worship service. Thank you. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Pwede po ba natin batiin yung kaliwat kanan natin or yung katabi natin ng good morning? Ayan. Ayan. Good morning po. Ayan. Alam ko po na hindi lahat sa atin dumating dito na magaan yung loob. Pero some of us came here sa church na may pinagdadaanan or stress sa work, may family problems, may heartbreak, or kahit nafe-feel nila na lost sila or may question sila sa life nila. But the fact na nandito tayo, it already shows na kahit ang bigat ng pinagdadaanan natin, we still choose na pumunta dito sa church and to come God again. And yung pinakamaganda po dito is through it all po na napagdadaanan natin or yung seasons na napagdadaanan natin, God never lets go. Hindi niya tayo iniiwan. Lagi siyang nasa tabi natin. Kaya ngayong umagang punto, bigyan po natin siya ng pasasalamat, ng papuri, dahil he deserved na bigyan ng ganun po. Kaya tayo po tayong lahat. Let's pray po. Hallelujah. Lord, thank you po sa umagang ito, Lord God, na binigyan niyo po sa amin. Thank you, Lord, dahil you give us opportunity din, Lord, na lumapit sa iyo, Lord God. At Lord, thank you, Lord, dahil you're always there for us, Lord God, para
palakasin kami, bigyan kami ng peace, Lord God, sa buhay namin. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me through your righteousness, and I look to you, and I wait on you.
natin, one way, Jesus. Amen? Sabihin natin, one way, Jesus. Siya lang ang ating way sa ating buhay. Amen? bless you, worship team, sa mapagpalang praise and worship natin. Hinga-hinga muna po tayo, inom-inom ng tubig. At dahil inom po tayong tubig, nagdala po ako nito. Kakabili ko lang po nito kanina sa Alphamart. Nakasealed pa po siya. Tingin niyo po ba malinis to? Nakita po ba natin na sinalin po yung tubig dito? Hindi, pero naniniwala po tayo malinis. Hindi po natin alam, baka tubig po to galing sa gripo pero siniled lang. Nilagyan lang ng tatak. Hindi natin alam kung dumaan ba talaga siya sa 100 stages of testing. Pero
dapat kung gaano po tayo nagtitiwala sa mga binibili po natin sa mga grocery, mga tubig, ganito po. Ganon din po yung pagtitiwala natin sa Lord pagdating sa tithes and offering. Narinig po natin kanina sa kantahan pa lang yung hindi tayo iiwan ng Lord anumang pagsubok yung pagdaanan natin. Financially, kung nakakaranas tayo ng pagsubok, mas lalong dapat tayo lumapit sa Lord dahil faithful po ang Lord. Yung promises na narinig natin, yung mga verses na narinig natin na shinare po all throughout this year and noon pa ng mga nag-e-exhort po ng tithes and offering. Enough proof na po yun para masabi nating faithful po ang Lord sa tuwing nagbibigay rin po tayo. Actually, kahit nagfe-fail po tayo, kahit hindi po tayo faithful sa Lord, faithful pa rin ang Lord. Kaya kung may kahirapan kayo ngayon, ibigay nyo lang po sa Lord at hindi po kayo mabibigo. Let's pray po. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Lord God, ngayon magbibigay po kami ng tithes and offering, Panginoon. Nawa, kayo po yung mag-bless ng tithes and offering na ito. Gamitin niyo po ito para sa iyong simbahan, Panginoon. Lord God, and i-bless niyo rin po yung mga tao magbibigay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maaari na po tayo magbigay sa gitna po yung daan sa magkabilang gilid po yung exit. Faithful po ang Lord, amen po ba? And makikita po natin ito sa buhay ng isang kapatiran po natin na magbe-birthday po. This coming November 17, si Sister Donabel Camia. Kantahan po natin siya ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Ngayon naman po, para sa mga announcements, mamaya po, meron pong workers meeting ng 1 to 3 p.m. Kaya yung mga workers po, dapat may pack lunch po kayo. Tapos po, next week, November 23, Sunday, ng 1 to 3 p.m., ang youth ay meron pong fellowship. Kaya mag-invite na kayo para mas lalo tayong happy ng sama-sama. And ngayon naman po dadako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibibigay po sa atin ni Sister Ann Alberto. Meron po ba familiar dito dun sa sound? Ano po yon?
Mission Impossible. Impossible talaga. Feeling ko madadapa ako eh. Pero alam niyo po, nung bata ako, syempre pag bata, madaming fantasy yan eh. Fantasy ko na maging secret agent. Yung mga spy-spy, kasi syempre may mga spy kids na palabas, yung mga Jackie Chan na may secret identity siya, tapos ano pala, agent pala siya. May kailangan lang gawin. Pero alam niyo po ba, dito sa church ay na-fulfill ang aking pagiging agent. Pero hindi mission impossible ang binigay ng Lord, kung hindi mission possible. At yan ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Kung ano yung mission na binigay ni Jesus sa atin at paano to naging posible. Makikita po natin yung text natin sa Matthew 28:18 to 20. Bago po natin basahin, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify you. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, sa presensya mo habang kami ay mga nag-aawitan kanina. At salamat, Lord, dahil alam namin na ikaw pa rin yung kasama namin habang kami nakikinig ng iyong salita. Ang wisdom po na nagmumula sa iyong banal na spirito ang igawad mo sa amin. Buksan mo po ang aming mga kaisipan at aming puso upang maranasan ang katotohanan ng salita mo na maririnig namin sa umaga na ito. Salamat po, O Diyos, ikaw ang mapupurihan, ikaw ang maluwalhati, at ikaw ang may dakila maitaas sa kalagitnaan namin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Hiningal ako doon. Ayan, sabi ko nga po, merong ibinigay na mission sa atin. Nung first Sunday, si Pastor po, ang kanyang na-share sa atin na salita ng Diyos, the greatest rescue mission. At nakalagay doon, pumunta si Jesus dito sa mundo para i-rescue tayo sa kasalanan, para bigyan tayo ng salvation, ma-reconcile tayo sa Diyos, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At alam niyo po, that rescue mission continues. Ginawa ni Jesus yung greatest part. At in-extend niya sa atin yung pagtawag. Nagkaroon tayo ng co-mission sa Kanya. At binigay niya yung greatest commission. Sa Matthew 28:18 to 20, sabi po dyan, basahin ko muna sa English, tapos basahin din po natin sa Tagalog mamaya. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sabi po sa Tagalog, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila at sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ang tawag po dito ay Greatest Commission. Nung namatay si Jesus, nag-resurrect siya. Minute niya yung napakaraming tao. Tapos yung una niyang na-meet, sila Mary, sinabihan niya na, sabihan niyo sa mga alagad, mag-meeting ulit kami, makipagkita sila sa akin sa Galilee. So yung mga disciple ni Jesus, kahit may mga ilan na siyang na-meet ulit after His resurrection doon sa Jerusalem, nagpunta pa rin sila sa Galilee. Sumunod sila. Pagsunod nila, pumunta din doon si Jesus at ibinigay itong Great Commission sa kanila. In-instruct niya yung mga alagad, sabi dito, to go and make disciples. Kaya ako po nasabi na yung rescue mission niya na ginawa niya, in-extend niya sa atin. Kasi tinawag niya rin tayo, hindi para iligtas ang mga tao, pero para i-lead sila dun sa magliligtas sa kanila. Yung kinakanta natin kanina na one way. At hindi lang po ito binigay sa mga alagad, hanggang ngayon po, binibigay din to sa bawat isa sa atin. Binibigyan din tayo ng misyon ng Panginoon sa umaga na to. Kaya ako po nasabi na fulfill yung fantasy ko nung bata ako. Hindi ako secret agent, pero agent ako ng Lord. Disciple niya ako. Dito sa mission, possible na ito. Paano naging posible ang misyon
na go and make disciples para sa bawat isa sa atin. Himayin po natin yung text natin na Matthew 28:18-20. Una, kaya posible ang mission na ito because of the power behind the mission. Ang kapangyarihan na nasa likod ng mission. Sabi po sa verse 18, sabi po sa verse 18, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Anong sabi po dyan? Lahat. Walang kahit anong naiwan. Sa langit, sa itaas, at sa lupa. May version pa dyan, pati sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, yung authority po, bago sabihin ni Jesus, yung mission niya para sa mga alagad, at pati na rin sa atin, dineclare niya muna, in-establish niya kung sino siya. At sino po siya? Siya yung Diyos na may authority sa lahat. So, ang kapangyarihan po natin behind sa mission na ito ay ang Diyos. Imagine nyo po yung mga police o yung may mga, mga agent of law dito sa ating bansa. Di ba po, nare-respeto sila, nakikilala sila kasi may badge sila. So, we identify them as someone na may authority under the law. At nire-respeto, sinusunod natin sila. Kasi kapag di na-respeto, hindi nasunod, binabastos natin yung authority na meron sila. Pero sa atin po, hindi lang po authority under the law ang behind sa mission natin. Ito ay authority ng hari ng mga hari, ng Diyos ng mga Diyos. Sabi po sa Philippians 2:9-10, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Imagine po yung authority na meron si Jesus. Binigyan siya ng titulo na higit sa lahat. Lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, lahat ng nasa ilalim ng lupa. To the point na luluhod ang lahat ng mga ito. Ganun kataas, ganun kalakas yung power behind dun sa mission na ibinigay sa atin. Sabi pa sa Ephesians 1:21, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapapantayan ni numan. Hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. Mga kapatid, binigyan tayo ng mission ni Jesus. Pero bago niya ibigay yon, binigyan niya tayo ng assurance. Authorized ako ibigay ang mission na ito. Alam niyo po sa mga nagtatrabaho, di ba tinatanong kapag may inimplement tayo na policy sa trabaho o kahit sa school, sino ang pumirma dyan? Sino ang nag-approve niyan? Tinitignan natin kung authorized ba yung nagbibigay ng utos o yung nagbibigay ng dapat gawin. At si Jesus, in-establish niya yon. Eto ako, lahat na ng authority nasa akin. Huwag kang matakot na gawin yung mission na ito. Kaya po sa atin, mga kapatid, tandaan natin na we don't go on this mission dun sa sariling kakayanan natin o sa sarili nating credentials. We go on this mission sa pagkatawag sa atin ng Panginoong Jesus under His authority. Yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, yung authority niya, yung bit-bit-bit-bit natin. Yung identity natin kay Kristo, ang bit-bit-bit-bit natin, dun sa mission na gagawin natin para sa kingdom niya. Again, we don't go on this mission by our own strength or credentials. We go under His authority. Karamihan po sa atin kasi ang iniisip dito sa go and make disciples ay mga pastor lang, mga leaders ng church. Pero pag uma-attend tayo, wala pa tayong ministry, wala tayong authority.
hindi tayo kasama dun sa sinabi na Jesus na go and make disciples. Marami natatakot sa atin, nahihiya kasi ay wala naman akong maraming aram. Ay nahihiya ako kasi hindi naman ako magaling magsalita. O kaya takot ako sa rejection. O baka di nila ako paniwalaan. Pero ina-assure po tayo ngayong umaga na to that the power behind the mission is the power of Christ. Hindi po ordinary na authority at power yung ibinigay ni Jesus sa atin sa paggawa ng mission na ito. Kaya we don't go in fear o sa takot, we go in faith sa ating pagkatawag. Kasi hindi lang basta tao ang nag-utos sa atin, kundi si Jesus na unang gumawa ng misyon. At mas lalong hindi tayo matatakot kasi yung kapangyarihan behind this, naranasan muna gawin yung greatest rescue mission bago extend sa atin ito. So kaya po isang hamon sa atin na kung nahihiya po tayo na i-share ang salita ng Diyos. Di ba po sa discipleships natin, sabi, importante ang salita ng Panginoon. Kung tayo po ay nahihiya mag-share ng salita ng Diyos, tandaan po natin, hindi. May power, may authority. Kaya I will go on my mission trip. Amen? So una po, kaya posible ang mission natin na ibinigay ni Jesus because of the power behind the mission. Ito po ang power ng Panginoon, authority ng Panginoon, hindi po natin sariling power, hindi sariling authority natin. Pangalawa, the purpose of the mission. Kaya po posible ang mission na ito dahil dun sa mismong purpose ng mission na ito. Ano po bang sabi sa verse 19 hanggang 20, yung first part ng verse 20? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko. Sa English po, therefore go and make disciples of all nations. Ang instruction po ng Panginoon dito ay very clear. To go and make disciples. Hindi po to go and attend church. Hindi po to go and add numbers sa ating attendance. But to go and make disciples. Ang purpose po ng mission na ito, kasi yung greatest mission na ginawa niya is to rescue us. Ang purpose ng mission na binigay sa atin ay maging kamay, paa, bibig tayo ni Jesus. Kasi body of Christ ang church, di ba? To go and rescue din yung mga tao sa pamamagitan natin. Tayo yung magiging body niya to extend yung pagliligtas sa mga tao. So we go and we make disciples. Hindi po natin disciples ang purpose. Disciples of Christ. Tagasunod ni Kristo. Tagasunod ng ating Panginoon. Paano po natin ginagawa itong to make disciples? Una, we reach people. Kasi paano naman magiging disciple yan kung hindi ko muna lalapitan si Isa? Hindi ko muna lalapitan si Charis. Di ba po? So we reach people and then we teach them about Jesus. Paano nila ifa-follow yung hindi nila kilala at wala silang kaalaman? So as a church, as a fellow follower of Jesus, tayo po ay magtuturo din sa ating mga kasamahan at magkukwento ng mga bagay patungkol kay Jesus. And we will equip them, we will train them to be disciples of Jesus. Para yung misyon na binigay sa atin ni Jesus, mapapasa din natin sa kanila. So yung purpose natin sa mission na ito is not just to convert people, ay maging born again ka. Hindi. To make disciples of Christ. To be committed disciples of our Lord Jesus Christ. Sabi po dyan, all nations. Diba? Go and make disciples of all nations. Meaning, inclusive po ito. Hindi lang exclusive sa atin na nandito sa church. I-reach mo, iti-teach mo, iti-train mo yung kapitbahay mo, kaklase mo, kapamilya mo, katrabaho mo.
yung mga kakilala nyo, kakilala natin, mga kaibigan natin, of all nations. So simulan muna natin sa nation natin. Kung di kaya ang nation, simulan sa community. Kung di pa kaya sa community, simulan sa family. Alam niyo po yung relay na race? Di ba yung yung may papasa ka, tapos yung sa susunod naman. So natapos na po ni Jesus yung part niya. Napasa na dun sa mga disciples. Natapos na rin yung part ng mga disciples. Dumating yung early church. At hanggang ngayon na ipapasa po sa atin. So Isa, papasa ko sa iyo yung baton. Kanino mo ipapasa next? Ganon po siya. Imagine, yung Great Commission sa atin ng Panginoon ay ganon. Tinapos niya yung pinakamahirap na part. Di ba sa simula, napaka-importante po yung start, di ba? At saka yung pagtatapos. Tinapos niya muna yung mahirap na part, yung exciting na part, para tayo magre-relay na lang dun sa mga kasamahan natin. So, paano pag hindi pinasa ni Isa? Paano pag hindi siya tumakbo? Ano pong mangyayari dun sa dapat papasahan niya? Dun sa dapat i-reach out, yung dapat tuturuan, yung dapat ititrain to be disciples of Christ. Hindi ko na po sasagutin, sa tingin ko alam nyo naman po yung mangyayari kung hindi na ipapasa. Sabi po sa 2 Timothy 2:1-2, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Si Paul po ito. Tapos, may inalagaan siya, tinuruan siya, in-equip siya. Si Timothy at marami pang iba. At sinabi niya, ipasa din ni Timothy yung misyon na binigay sa kanila ni Jesus. Di ba sabi po ni Jesus sa mga alagad niya mismo, pagkatapos nito, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Kaya po sa ating umaga, sa ating lahat, ngayong umaga na to, yung Great Commission, the purpose ay hindi para iserve yung sarili natin. The purpose of the Great Commission is to reach out more people, to let them know about Christ. At maging tagasunod din sila ni Jesus para gawin din nila yung pinapagawa sa atin. Kaya the same power na kay Christ, iniwan niya sa atin through the Holy Spirit para yung ginawa niyang pagdidisciple, magawa din po natin sa iba. Ang iniisip po natin, pag mission, kailangan pumunta sa ibang bansa. Kailangan pumunta dun sa mga lugar na hindi nare-reach ng kung ano man, wala pang electricity, mga indigenous people, yung parang sobrang layong isla. Pero hindi naman po ganun lang yung sinabi ni Jesus. Sabi niya nga, of all people, di ba? Of all nations. So hindi na po natin kailangang pumunta muna ng ibang bansa o mga malalayong lugar to make this mission or to implement itong mission na to sa buhay natin. Lahat po tayo, we can be God's agent, God's disciple. Ang mission field natin, eto na po. Sino yung nasa katabi mo? Sino yung naiwan sa bahay nyo? Sige, isipin nyo po. Sino ang first mission field nyo? Think of someone na wala pa dito, hindi pa natin kasama, hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi pa na-encounter ang Panginoon. The purpose is not for yourself. The purpose is for others to know Christ. Kaya wag po nating kanyahin lang
Gusto niyo po bang kayo lang ang makaranas ng salvation? Gusto niyo po bang kayo lang ang makaranas ng encounter with our Lord? Gusto niyo po bang kayo lang yung makaranas na sinabi doon sa mga inawit natin, one way Jesus. Nothing is impossible. Gusto niyo po ba tayo lang yung may Diyos na tinatawag na, Lord, nothing is impossible with you? Gusto niyo po ba kayo lang yung nakakaalam ng tungkol sa Diyos na nagpapakita sa bulag, nagpapakain ng napakarami, nagpo-provide ng mga pangangailangan? Di ba po, this is a good news na hindi natin ikikip sa ating mga sarili lang. So, sino po sa family nyo? Isipin nyo po ngayon. Sino po sa mga kamag-anak nyo? Sa mga friends nyo? Sa trabaho? Yung sa community, sa kapitbahay? Hindi po tayo kailangang mag-start na napakalaki. Sabi ni Ate Ann, mag-mission ako eh. Doon sa community namin, magpapak lang muna ako ng gamit ko. Tapos mag-ikot ako, paalam ako sa nanay ko, Nay, di muna ako uuwi, may mission trip po ako ngayon. We can start small. Paano? Pag-pray natin muna yung mga tao. Ma-prepare ng Lord ang heart nila. Tapos i-share mo yung story of faith mo. Ano ka noon? Ano ka? Paano mo na-encounter si Jesus? At ano ka after mo ma-encounter si Jesus? That short story of your life, that testimony, kaya niyang i-touch yung mga taong nasa paligid natin na ibinibigay sa atin ng Diyos para sinasabi sa atin ng Diyos, anak, yan na yung mission field na binibigay ko sa'yo. Share your story. Share your journey. Anong nangyari nung nakilala mo ko? O pag na-share mo na yung faith mo, na-share mo yung life story mo, invite mo dito. Gusto mo pa bang makakilala ng iba pa na may mga ganitong kwento? Punta ka dun sa church namin. Di ba? Start small. Pray, share, invite. Wala po tayong excuse. Kasi hindi naman tayo magmi-mission trip na kailangan ng passport at ng pera. Nasa family lang po natin. Nasa kapitbahay lang. Nasa classroom. Nasa circle of friends. So again, that's the purpose of the mission, to go and make disciples. Not to go and convert, not to go and add attendance, to go and make disciples. So, excited pa ba kayo maging agent ng ating Panginoon? And our mission is possible because of the power behind the mission. Si Jesus, nasa Kanya ang kapangyarihan at authority. And the purpose. It's to extend salvation dun sa mga taong kakilala natin at maging disciple din sila ni Jesus na pinapaniwalaan natin. At pangatlo, our mission is possible because of the presence in the mission. Sabi po sa verse 20, yung latter part nun, at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. This is a very comforting promise ng Panginoon. Sinisend out niya tayo. Sa tingin niyo ba yung mga alagad hindi natatakot nung panahon na yon? Nung binigay ni Jesus yung Great Commission, go and make disciples, sa tingin niyo ano kaya mga iniisip ng mga alagad? Sila ay under the Roman rule that time. At merong sariling relihiyon, ang Roman Empire. May freedom sila ng religion, pero patago. May Jewish religion din nun. Sa tingin nyo ba excited sila banggain yung mga ibang tao para ipangaral yung sinasabi ni Jesus na i-share yung gospel, i-share yung truth na nagmumula sa Kanya? Tandaan natin, mga ordinaryong tao din tong mga alagad. May fishermen, may dating tax collector, merong may asawa, merong wala pang asawa. Parang tayo, general population. Pero it's a comfort for them na sinabi ni Jesus,
lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So baka natapos na yung mundo, nauna pa tayong matapos. 'Di ba? Pero ibig sabihin lang, kasama mo si Jesus. Hindi ka nag-iisa. 'Di ba? Sa mga secret agent, dahil secret agent, madalas, loner sila. Mag-isa sila dun sa mga mission nila. Tapos pa, ang laging twist sa mga ganyang palabas, yung mismong katrabaho nila, o kaya mismong nag-utos sa kanila, yun pala, yung may pakana ng mga masasamang nangyayari. Tama ba? Yun pala yung kalaban pa nila. Ganyan yung mga laging twist eh. Makikita yung amo, kasi minute na yung mismong kunyari rescue mission, ire-rescue. Tapos yung nag-hostage pala, pagharap, ikaw! Di ba? Ganun lagi yung mga palabas. Paano nangyari? Kaya pala lahat ng ginagawa ko, laging nasasabotahe kasi ikaw palang mastermind, so alam mo yung lahat ng galaw ko. So kalaban pa pala kung sino yung akalang kakampi. Pero dito sa mission natin, si Jesus, lagi nating kakampi dun sa mission na binigay niya sa atin. Hindi lang kakampi, kasama natin. Binigay niya yung Holy Spirit to empower the disciples at ganun din sa atin, to empower us para dun sa mission. Andyan, di ba? Nung tinanggap mo si Jesus, kaya mong matanggap yung Holy Spirit na yun, yung power na binibigay niya sa atin. Yung commander natin, kasama natin, wala lang siya dun sa command center. Pero yung presence niya, lagi nating kasama. Di ba sabi nga, dun sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Sabi sa Deuteronomy 31:6, nasabi din to at kinuto sa Hebrews 13:5, magpakatatag kayo at magpakatapang, huwag kayong matakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. So kung pakiramdam natin yung mission na binigay sa atin ni Jesus, yung service natin, yung ministry natin, it feels hard, walang nakikinig, puro rejection, nakakapagod, walang resulta. Remember, Christ is with you. His presence is with you. Kapag nasa workplace tayo, Lord, ang hirap ng mission dito sa workplace eh. Hindi po ako makapag-out. Naka-closet Christian lang po ako. Sa school, Lord, di kasi ako magiging in. Kapag inilabas ko yung badge ko ng pagiging Kristiyano, baka ma-outcast ako. O sa bahay mismo, Lord, baka palayasin ako dito sa bahay kasi naririndi na sila dun sa Christian song na pinapatugtog ko ng paulit-ulit. Pero nawa yung presensya ng Panginoon, yung pangako niya na lagi natin siyang kasama, magbigay sa atin ng courage at ng peace. So His presence makes every mission, every battle possible for us to win kasi kasama natin siya. So sa atin, possible yung mission natin, una, yung power behind the mission. Yung purpose behind ng mission. At yung presence ng Panginoon sa atin. Ginawa niya na yung mga imposibleng bagay. Ano pa ang humahadlang sa atin para hindi ma-extend yung mission na ito to bring salvation to everyone. Yung mga mission na sinasabi ko sa mga palabas, mga covert mission, nagtatago. Kailangan i-hide yung identity. Pero po tayo, if we will say yes to God, hindi tayo mga secret agent. Dapat tayo ay shining agent. Let your light shine. 'Di ba? For men to see. Kaya sa school, sa bahay, sa trabaho, wag nating ikahiya yung badge natin kay Kristo. Let our light shine.
Huwag tayong matakot dun sa rejection, na maging outcast tayo. Kasi unlike yung mga mission impossible na palabas, ito posible because we have His power, His purpose, His presence in our life. Amen po ba? Ramdam mo ba si Kristo sa buhay mo, kapatid? Kaya again, the challenge is not for us to be secret agent. Huwag mo nang ikahiya at itago, kapatid, yung pagiging Kristiyano mo. Ipakita natin yan sa mundo. That's when we can start to reach people, teach people, equip them, or train them. Kaya as shining agent, share natin yung gospel ng Diyos. Alam mo ba, dati, napakapasaway ko. Dati, ganito yung buhay ko, pariwara, walang direksyon. Naka-attend ako nung isang gawain ng youth. Tapos may nag-explain sa akin tungkol sa Diyos na nag-aayos ng buhay. Tinanggap ko siya. At nabago yung buhay ko. Ngayon, pag naliligaw ako ng landas, may nagpapaalala na sa akin, uy, dito yung daan. Ganong simple lang. That's the salvation na nakuha mo sa Panginoon. Hindi kailangan ng mga elaborate words. At para sa matatagal na sa atin, hindi lang natin i-share yung gospel and life story natin boldly. Disciple others faithfully. Huwag natin sukuan. And pray for opportunities daily. Magkaroon tayo ng mission field araw-araw. Mission trip araw-araw. At wag nating ma-miss yung opportunity to reach people, to touch people, to let them know about Christ. Kaya po tayo merong Dial 1910. Isang initiative natin yun to let them know about Christ. Next week po ay Evangelistic Sunday natin. Ito ay para sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kaya kung meron po kayong naisip kanina nung sabi ko, isipin nyo sinong naiwan sa bahay, sino sa klase nyo, sino sa kaibigan nyo o kapitbahay nyo yung hindi pa kilala si Kristo. Invite nyo po sila dito next week. Hayaan nyo pong makilala nila yung Panginoon na nagligtas din sa atin para maranasan nila yung kaligtasan din na maaari nilang makamtan sa Panginoon. Amen po ba? Let me quote yung from Isaiah 6:8. Nagtanong dun ang Diyos. Whom shall I send? And who will go for us? So tanungin ko po, sino po ang isisend ng Panginoon? Sino ang dadayo, tatayo, mag-go and make disciple? May sasagot po ba? Ito yung sagot at gusto ko po lahat sabihin natin. Nawa lahat sabihin natin. Sabi nung kasunod dyan sa verse, maaari po ba tayong tumayo lahat at i-declare natin? Pag tinanong ng Diyos, whom shall I send and who will go for us? Here I am, send me. Taas natin yung kamay natin, declare natin sa Lord. Here I am, send me. Kaya mga kapatid, agents, disciple of Christ, go and make disciples with the power of Christ, with the purpose of Christ, and with the presence of Christ. So may pa-activity ako sa inyo ngayon. Sabi ko kanina, mag-isip kayo ng pangalan. Sino yung gusto nyong una na ma-sharean tungkol sa Panginoon? Alam ko meron pa. So ganito, kasi wala naman tayong papel para malista. Sipin nyo yung pangalan, kuha kayo ng prayer partner. Kasi ang una nating magagawa, ipanalangin na kumilos na yung Panginoon sa puso nila para pag in-invite natin, meron ng need, may longing, may emptiness na that they would want to know sino ba tong Kristo na sinasabi mo. So go. Find a partner, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabihin nyo kung sino yung gusto nyong madala dito sa church. Hayaan nyong ipag-pray kayo ng prayer partner nyo. Don't miss the opportunity to lift someone in prayer and then invite them next Sunday. Yung mga ate, kuya po natin, guide natin yung mga juniors, yung mga youth.
Hanap po tayo ng prayer partner. Let's pray for the souls na unsaved pa para makilala nila si Kristo. Katrabaho, kaibigan, kaklase, kapitbahay, kapatid, mga magulang, lolo-lola, tito, tita, pinsan, mga pamangkin, mga apo, panalangin po natin sila.
Amen. Kamusta po ang pakiramdam? Ang saya po, di ba? Maging extension ng mission ng Panginoon. Simula pa lang po yan. Pinanalangin pa lang natin sila. The real challenge is maging faithful tayo to invite them, to teach them, to disciple them. Kaya nawa, hindi tayo mga agent na nandito lang sa church. Let's go out to the world. So declare natin, Lord, I will go and make disciples. Lahat tayo, 1, 2, 3, go. Lord, I will go and make disciples. Ulitin natin, Lord, I will go and make disciples. Amen. Purihin ka, Panginoon. Narinig ng Lord yung mga declaration nyo, ha? Kaya, nawa, na-empower tayo to invite and let people know about Christ. Kaya po, yung 939 natin, di ba, pinapanalangin natin dun yung ating mga mahal sa buhay. May prayer item tayo dun na nawa, may encounter din nila ang Panginoon. Kaya wag po tayo manghinawa na manalangin lagi. At kapag naman nanalangin na tayo, i-heart natin yon para makita ng mga kasamahan natin, kasama mo kung nanalangin para dyan, kapatid. So, simulan po natin sa mga small steps na ganon. Suportahan natin yung 939 natin. Manalangin tayo, mag-heart tayo, at mag-invite tayo sa dial 1910 natin. So, nawa po, next Sunday, yung mga ipinag-pray natin, makasama natin dito sa church. Amen po ba? At nawa maging magandang problema na napakarami natin kasi marami tayong dinala para makilala ang Panginoon. Amen po ba? So, wag tayong mangamba, wag tayong matakot. Kasama natin si Kristo sa mission na ito. At sabi dun sa kinanta natin, nothing is impossible. Kung tayo lang, imposible talagang maligtas yung mga kakilala natin, yung mga tao. Pero with God, nothing is impossible. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa oras na to. Salamat, Lord, dahil ni-remind mo kami, Lord, that you did the greatest rescue mission at hanggang ngayon, it's your desire to reach and to save everyone, Panginoon. Hindi lang kami, kundi pati yung family namin, yung mga kapatid namin, yung mga magulang namin, yung mga anak, yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan, kaklase, katrabaho, yung mga kapitbahay namin, yung mga kakilala namin sa community, kahit yung mga nakakasalamuha lang namin, Panginoon, kapag naglalakad kami, nakakasabay namin sa sasakyan, sa jeep. Lord, nais mo rin pala silang i-reach out. And it is now our turn, O God, to go and make disciples of people, Panginoon. Yung disciple na maglo-look forward sa'yo, yung disciple na magiging Christ-like din. So empower us, O God. Tayaan mo lagi kaming mag-commit sa mission mo, sa purpose mo. Lagi naming panghawakan yung presensya mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa reminder na to, na hindi lang kami Kristiyano sa loob ng bahay-sambahan. Mas lalong dapat mag-shine yung pagiging Kristiyano namin paglabas namin dito. Salamat, binigyan mo kami ng bagong pagkakataon, Panginoon, para ipanalangin yung mga nais naming abutin, yung nais naming makakilala. At salamat, may church, oh God, may mga kapatiran kami, nakasama din namin sa mission na to, natutulong sa amin to reach out yung family namin, yung neighborhood namin, yung workplace namin, yung campus namin. At salamat dahil sa power mo, nothing is impossible, Panginoon. Kaya patuloy, Panginoon, help us. Help us, O God, na makultivate sa heart namin yung commitment, yung faithfulness sa mission na to na ibinigay mo sa amin. Dalangin namin, Lord, na hindi lang today kami mag-commit, kung hindi sa araw-araw ng buhay namin. Lagi naming ipanalangin, Lord God, na magkaroon kami ng opportunity, Panginoon,
at mag-grab namin yung opportunity to share you, your gospel, your truth, your salvation sa mga nakakasalamuhan namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, kasi hindi ka lang Diyos ng mga taong nandito sa simbahan. Diyos ka ng lahat ng nais tumanggap sa kaligtasan na ibinibigay mo, ng nais na i-accept yung love na meron ka, na nais kang gawin na Diyos at tagapagligtas sa buhay nila. Hayaan mo kami, ang mga maging kamay at paa mo. Hayaan mo ang mga tinig namin ay magamit mo for your kingdom, Panginoon, and for your glory, Panginoon. Salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat, Lord, sa mga kapatiran na nakasama ko ngayong umaga na to, dito man sa church or online, O God. Dalangin ko na yung salita mo, Panginoon, ay matanim ng pinakamalalim sa puso nila at tumubo ito. Magawa nito ang naisin mo sa buhay nila. At makita namin yung fruit, Panginoon, ng salita mo sa buhay namin. Hayaan mo yung kapangyarihan mo ang kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord God. Dalangin din namin, Lord, ang kapatiran namin na magbe-birthday bukas si Sister Donna Camia, Panginoon. Salamat sa buhay niya na kinumit niya sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay niya na patuloy na naglilingkod sa iyo. Dalangin namin ang pagpapala mo sa kanya, ang patuloy na pagsama mo sa kanya, Panginoon. Ang patuloy na pag-iingat mo, Lord God. Ang patuloy na comfort mo sa kanya, Lord God. At dalangin namin na anuman yung desires niya, mga prayers na inaalay niya sa iyo, Panginoon, ay tugunin mo ito in your perfect time, O God. At dalangin namin sa panahon na siya ay nahihirapan, ikaw ang maging kanlungan niya, ang sandigan niya, Panginoon ko. At hayaan mo pa po, Panginoon, yung good future na meron ka para sa buhay niya ay unti-unting mag-unfold at maranasan niya, Panginoon. Shower her with your favor, with your blessings, O God, and extend that blessing, Panginoon, sa mga taong nasa paligid niya. Salamat po muli sa buhay niya, pinagkakatiwala po namin siya sa iyo. At pinagkakatiwala din po namin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa iyo, Lord God. Yung mga pinanalangin namin, Lord, ay hayaan mo maging faithful kami, na i-reach out sila at i-lead sila sa iyo, Panginoon, at maranasan din nila yung salvation mo, Panginoon. At sa amin, Lord God, after ng service namin, Lord, hayaan mo ma-live by namin yung declaration namin, Panginoon. Eto kami, Panginoon, we will go and make disciples, at sa aming pag-go and make disciples, samahan mo po kami sa buong isang linggo na to, ang kapangyarihan, ang pag-iingat, ang pagsama ng banal mong Espiritu, ang maranasan ng bawat isa. Hayaan mo yung kapayapaan na nagmumula sa iyo ang mag-alis ng takot namin, Panginoon, at yung presensya mo, Lord God, ang laging mag-encourage sa amin at mag-enable sa amin to do what pleases you, Lord God. Pinagkakatiwala ko po ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang mapapurihan, ikaw ang masamba, ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan at sa aming buhay sa buong isang linggo. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba, ang pinakamataas na pagluwalhati at pagdakila ay sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Dito po si Sister Isa para sa ating closing song. Ayan, amen. Tapos na yung service natin, pero yung mission natin na papurihan at maitaas ang ating Panginoon, hindi pa yun matapos ngayon. Amen.